Magandang umaga sa inyo mga kaibigan. Sa oras na ito, nais kong magbahagi ng salita ng Diyos sa inyo. Ang ating pag-aaralan sa umagang ito ay ang salitang salvation o kaligtasan. Marami kasing nagkiklaim na sila ay ligtas. At marami ang nagsasabi na sila lang ang ligtas. Pero ano bang kaligtasan? Ano ba talaga ang mga aspeto o ano ba talagang nakapaloob sa salitang kaligtasan? Kasi maraming relihiyon na nagsasabi na silang ligtas. Yung iba sinasabi nila na kapag gumawa sila ng kabutihan ay ligtas na sila. Yung iba naman, pumasok ka lang sa kanilang relihiyon, sa kanilang simbahan ay ligtas ka na. So ano pa talagang ibig sabihin ng kaligtasan? Alam niyo mga kapatid o kaibigan, ang salitang kaligtasan ay hindi lamang nakapaloob sa sinasabing kaligtasan o salvation. Mayroon itong apat na aspeto kung paanong maligtas ang tao. At yun ang pag-aaralan natin. Ano ba ito? Una ay yung tinatawag na sanctification. Pangalawa ay yung tinatawag na justification. Yung pangatlo ay yung redemption. At yung pang-apat ay yung forgiveness. Yun ang pag-aaralan natin. Ano? Pero sa umagang ito, ang pag-aaralan muna natin ay ang salitang justification. Isa-isay natin yan. Darating yung mga araw na pag-aaralan natin lahat yan. So, ang una nating pag-aralan ay ang salitang justification. O sanctification, sanctification. Sa Biblia po, in the Bible, sanctification is the process of being set apart for God's use or made holy. Ang tinatawag na sanctification ay inihanda ka ng Diyos, sinit apart ka na, o inihiwalay ka niya, set apart, para italaga sa kanyang gawain at pinapaging banal ka niya. So ang sabi niya dito, it's a core. Ito yung kabuuan ng Christian teaching about how God transform a person into the image of Jesus Christ. So ano po ba yung mga mahalagang aspeto ng salitang sanctification? Una ay yung tinatawag ng set apart. Itinalaga ka na ng Diyos. Ano po ba ito? Ang ibig sabihin nito, set apart, sanctification is a process that begins at salvation and continues throughout a believer's life. So yung sanctification daw ay nagsisimula nung maligtas ang tao, nung tinanggap niya si Jesus bilang Panginoon niya at tagapagligtas, naniwala siya sa ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, namatay ang Panginoong Jesus para tubusin tayo sa ating kaligtasan, at nung kanyang tinanggap ang Panginoon at naligtas siya, ito na yung simula. Sinasanctified na siya. Sinasanctified na ang isang Kristiyano o ang isang believer na naniniwala at nagbigay ng kanyang buhay sa Panginoon. So ano ito? Sabi niya, that begins at salvation and continues throughout a believer's life. So yun yung una, sinisit apart ka, itinatalaga ka, inihiwalay ka ng Diyos dahil mayroon siyang gawain para sa iyo. Pangalawa, change of heart. Sanctification involves, sabi dito, a change in perspective, yung prinsipyo o yung iyong mga pag-iisip, yung iyong mga paniniwala, a desire, at binibigyan ka niya ng desire, ng pagnanais na mahalin ng Diyos. At yung iba, sabi niya, to love God and others
and embracing the truth about life. So yun ang isang ginagawa ng sanctification sa buhay mo. Na binabago ng Diyos ang puso mo, sinasanctified ka na, at yung mga paniniwala mo na mali ay binabago niya, at binibigyan kanya ng desire na mahalin ng Diyos at ang ibang tao para bahaginan mo rin ang salita ng Diyos at yakapin mo yung katotohanan patungkol sa buhay. Yun yung pangalawang ibig sabihin na nakapaloob doon sa salitang kaligtasan. Pangatlo, sinasanctify kanya ng Panginoon at pinupuspos kanya ng banal na Espiritu. Sabi dito, filled with the Holy Spirit. Sanctification is a process of being made perfect in the love of God and removing the desire to sin. So, ibig sabihin, kapag ligtas ka na, ikaw ay pinupuspos ng Diyos ng kanyang banal na Espiritu Santo, sinasanctify ka niya, at pinaprocess niya ang iyong buhay para magkaroon ka ng tunay na pag-ibig sa Diyos at para magkaroon ka ng desire sa mga kasalanan. So, yun po yung mga paraan o yung mga aspeto ng kaligtasan na hindi lamang dahil sa pumasok ka sa simbahan ay ligtas ka na. Hindi dahil sa gumawa ka ng mabuti ay ligtas ka na. So pang-apat po, ito, progressive, sabing ganon, tuloy-tuloy. Pag sinasanctified ka ng Diyos at ligtas ka, yung ibig sabihin, progressive, tuloy-tuloy ang iyong pagkilos at paggawa sa Panginoon. Ano bang ibig sabihin niya ng progressive? Sanctification is a gradual growth that includes both ups and downs. Alam niyo mga kaibigan, ang kaligtasan, pagligtas ka o pag naligtas ka na ay hindi yung para ka ng, okay na ako, wala na akong problema. Hindi na ako magkakaroon ng sakit. Hindi na ako magkakaroon ng mga ganitong problema at mga pagsubok. Diyan ka mali. Niligtas ka ng Diyos at sinasanctified ka niya, pero hindi ka makakaiwas sa mga ganong bagay. Kasi, alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, sabi nga dito, sanctification is a gradual growth that includes both ups and downs. Darating ka talaga sa mga pagsubok, sa mga persecution, sa mga sakit, sa mga kahirapan. Kasi, hinihanda ka nga ng Panginoon sa kanyang purpose, sa kanyang gawain. Kaya ganun ang iyong nararanasan. So, ano ba yung mga biblical references ng sanctification? Yung mga makikita natin sa Biblia about sa salitang sanctification. Tingnan nyo, Leviticus chapter 20 verse 7 to 8, ang sabi niya doon, consecrate yourselves, therefore, and be holy, for I am the Lord your God. Leviticus chapter 20 verse 7 to 8. Iko-consecrate mo, sabi niya, ang iyong sarili para ikaw ay maging banal, sapagkat sabi ng Panginoon, for I am the Lord your God. Pangalawang reference, biblical reference about sanctification. Sabi niya, 1 Thessalonians chapter 4 verse 3. For this is the will of God, your sanctification, that you abstain from sexual immorality. So, sabi ng 1 Thessalonians chapter 4 verse 3, ito daw yung kalooban ng Diyos na ikaw ay masanctified, ikaw ay mapaging banal, ikaw ay masit apart para hindi ka mahawa sa mga sexual immorality o sa mga immoralidad ng buhay. Alam niyo mga kapatid, mahirap, di ba? Minsan kasi, tayo ay tao, nagkakamali talaga tayo.
Kaya lang ito yung mga pangako sa atin ng Diyos. Kapag tayo ay naligtas at naranasan nating masanctified ng Panginoon. And then sabi niya, 1 Corinthians chapter 6 verse 11. Basahin niyo mga kapatid sa NIV, New English Version o International Version. And such, sabi niya, were some of you, but you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. So hindi lang pala tayo na sanctified, ano? Pinawalang sala pa tayo, na-justified tayo. Kasi nga, iniligtas tayo ng Diyos. So hindi lang tayo na sanctified, hindi lang tayo pinaging banal, hindi lang tayo sinit apart ng Panginoon, kundi ginastified niya pa tayo. Yung mga kasalanan natin noon, ngayon, ay pinatawad na ng Panginoon. Ginastified na niya yun. Dahil nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo, na tumigis yung kanyang dugo para sa ating mga kasalanan. Excuse me. Kaya, yun ang sabi, mga kapatid. Excuse me. And then may sabi pa siya sa 1 Thessalonians chapter 3 o chapter 5 verse 23. Sabi niya, now may God of peace himself sanctify you completely, and may your spirit, soul, and body be preserved. Imagine, ano? 1 Thessalonians chapter 5:23. Imagine, hindi lang pala ang katawan natin ang sinasanctified ng Panginoon. Hindi lang pala yung katawan natin ang pinapaging banal niya, kundi maging ang ating espiritu at maging ang ating kaluluwa. So, yung kaligtasan na ibinibigay sa atin ng Panginoon ay talagang hindi lamang yung ating katawang lupa ang kanyang binabago, kundi yung ating kaluloob-looban, the spirit, the soul, the heart, ang lahat ng bagay ay binabago ng Diyos, sinasanctified niya, pinapaging banal niya, sinisit apart niya para doon sa kanyang gawain. So yun po ang isang katangian ng salitang sanctification. And then si Jesus mismo nagsabi sa kanyang mga disciple, di ba? Sabi niya, sanctify them by the truth. Your word is truth. So ibig sabihin, mga kaibigan, mga kapatid, si Jesus mismo ang nagsabi nito na ang salita ng Diyos, ang katotohanan, at kapag ito ay ating pinag-aaralan, ating binabasa, ating pinamumuhay, ito yung magsasanctified sa atin, yung salita ng Diyos. Siya yung tutulong sa atin para tayo ay magpatuloy doon sa sanctification na ginagawa sa atin ng Panginoon. And then, sa Hebrews chapter 10 o 10 verse 10, sabi niya, tell us that as followers of Christ, we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. Ang ganda, di ba? Namatay ang Panginoon para tayo iligtas, para tayo ay iset apart para sa kanyang gawain, at para tayo ay malinis, maging banal. Sapagkat ang sabi nito, we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. Isang beses lang. Hinihandog ng Diyos ang kanyang sarili, ang kanyang buhay para sa atin, sa ating kaligtasan, upang tayo ay maging banal, pagiging banal at mai-set apart tayo sa gawain ng Diyos. So yun po ang ibig sabihin ng sanctification. Ang Diyos, ang Panginoong Hesus, ang nagsabi, kailangan nating masanctified sapagkat inihanda niya tayo sa isang gawain na para sa Kanya.
Inihanda niya ang ating puso, ang ating buhay para sa ating Panginoon, sa paglilingkod natin sa Panginoon. Tandaan natin mga kapatid, ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng paggawa mo ng mabuti. Kasi ang sabi nga ay by grace we have been saved. Sa biyaya lang tayo naligtas. At kung titingnan nyo, saan ba natin makikita yung by grace na maliligtas tayo? Ang sabi, tingnan po natin mabuti ha. Para buksan po natin ang ating mga Biblia. Sabi doon, by grace you have been saved. Ito, tingnan nyo mga kapatid ha. Sabi niya, hindi talaga sa pamamagitan ng mga gawa na naliligtas tayo. Na gumawa kang mabuti, gumawa kang ganin, ay maliligtas ka, hindi. Sabi niya, sa aklat ng Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, for it is by grace you have been saved, through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one, walang pwedeng magmalaki. Kaya mga kapatid, ang kaligtasan ay hindi doon sa pagpasok mo kung saang reliyon. Ang kaligtasan ay hindi nakukuha doon sa dahil ikaw ay mabait, mabuti, at hindi ka gumagawa ng masama. Ang kaligtasan ay hindi nakukuha dahil ikaw ay ipinanganak na walang bisyo, walang ginagawa na masama. Kundi ang kaligtasan ay kay Kristo lang. Ang sabi niya doon, John 1:12, doon lamang sa mga tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ang pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya lang mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, ang isang tao ay hindi mapupunta sa impyerno dahil sa kanyang mga kasalanan. Alam niyo mga kapatid, bakit mapupunta ang tao sa impyerno? Dahil tinanggihan niya ang kaligtasan na inialok ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Yun ang magdadala sa iyo sa impyerno. Ang tanggihan mo ang Panginoon at ang kanyang kaligtasan na inaalok sa iyo. Ngayon ang oras, ngayon ang panahon, ngayon ang pagkakataon na tanggapin mo ang Panginoon para masanctify ka at maligtas. Tayo'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyo sa umagang ito. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat napakarami naming nagagawang kasalanan. Araw-araw, oras-oras, Panginoon. Sa isip, sa aming pananalita at sa aming mga ginagawa. Salamat po Panginoon sa kaligtasan at sa ginawa ng Panginoong Yesus doon sa krus ng Kalbaryo para kami ay maligtas. Kung amin lamang siyang tatanggapin ang kanyang inaalok na kaligtasan sa amin. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan lamang po ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Mga kapatid, salamat po sa inyong panunood. At kung mayroon kayong mga katanungan na nais nyong itanong, ay pwede kayong mag-comment dyan sa ating comment section at malugod ko itong sasagutin. Abangan nyo bukas, kung lulubin ng Panginoon ay mag-aral ulit tayo ng salita ng Diyos. So tandaan ninyo, sanctification. 4 yan. Sanctification, justification, redemption, at forgiveness. Sanctification pa lang ang ating napag-aralan. Kung mayroon kang panahon, inanyayahan kita, pag-aralan natin. Salamat mga kapatid. Shalom sa inyong lahat.